We just arrived in Borgund. Galing kami ng Bergen. Umalis kami doon mga 9 a.m. via bus. Tapos ngayon 1 p.m. na sakto. Grabe. Ibinaba lang kami doon sa parang pinakamalapit na kanto. And tignan nyo to, napapaligiran siya ng mga bundok. Then may snow-capped mountain doon. Ang ganda. Kaya lang sobrang lamig. Very remote naman itong pinuntahan namin. Talagang yung daan ay kakahuyan. Tapos may trail track lang dyan. Yan. Pero katabi siya ng highway. Pero from doon sa accommodation namin, yung cabin, dito talaga sa gilid yung daan. Malinis naman yung daan, parang maintained naman siya kasi parang bagong damo pa nga. Ang problema lang doon, yung restaurant nila sa mismong hotel o dun sa cabin, closed daw. So, wala kaming kakainan, as in wala, na malapit. So, ang ang closest na shop ay around 2.5 kilometers daw. So, and by foot. So, kailangan namin maglakad. And magko-close yun by 5. Ay, may nagja-jogging. Magko-close siya ng 5 p.m. So, anong oras na? 1:30 na. Kaya kailangan naming unahin na yung shop para makabili kami ng supplies, food, ganyan. Kasi wala talaga mabibilan. May mga tao naman dito. Ayan. Hi, doggy! Cute ng dog. Namiss ko yung alaga ko. Ayun, babae pa yun pero tumatakbo lang siya mag-isa. Siguro kapag sa umpisa at hindi nga familiar sa ganitong setup, medyo talagang kakabahan ka kasi wala talaga halos tao. And so far, mukha naman siyang safe. Yung mga cabin na tinuluyan namin or tutuluyan namin doon, malilinis naman, well-maintained. Baka ganito lang talaga yung setup dito. Sabi nga nung may-ari, sabi niya, parang, this is Borgund. Ano nga hanapin mo? Ganyan. Maluwang din, I think, ang Borgund. Pero, 300 lang to nakatira. Mga ganun lang. 300 lang na tao yung nakatira. Ay, may mga kotse na dito, Mas bahayan dito. Kaya, nakakakampante. Tapos gigising ka sa umaga, ganyan, Kaharap mo, mga bundok. Sa kabilang side may river. Tapos doon may snow-capped mountain. Tingnan niyo yung bahay na to. Cute. Tapos literal, yung mga bakuran nila may may mga pananim, may tupa. Parang na-enjoy ko naman siya. Nagulat din yung owner na ganito kalamig kasi spring na. Actually, in 10 days pa summer na. Pero sobrang lamig nung inabutan namin. Ito, residential area. Yan. So, may kapitbahay naman pala kami. Ganda ng mountain. Cute! Ang cute niya naman. Pwede actually siyang i-day tour from siguro Bergen, tapos i-day tour lang to. Kaso malayo. Pero yun nga, since hindi naman masyadong marami yung tourist attractions dito, pero kapag nature ang gusto mo at gusto mo lang umupo at pagmasdan yung mga kabundukan, perfect itong place na to. Very serene, sobrang tahimik, literal na tahimik. Ako lang yung nagsasalita sa mga oras na to. Ang ganda ng mga grass nila.
parang wild grass pero parang maintained, alam mo yun, pantay-pantay. Tapos may mga bulaklak. Tapos hindi ko alam kung naririnig sa mic pero parang may umaagos na tubig from the river or sa waterfalls na bumabagsak. Ang kagandahan lang kahit hapon na or yun, malapit ng gumabi maya-maya, may araw pa din. So late ulit ang sunset. Kaya safe naman in general na maglakad-lakad. Yan. Rough, ano siya, parang may manipis na semento lang yung daan. Hindi siya yung talagang ano yun, yung kalsada na sementado na yung mga katulad sa atin. Hindi ganun. Parang ano lang siya talaga. May madaanan lang or para lang hindi putik kapag umuulan. Nice, no? Tapos isa pa pala yun, yung bus ride from Bergen to Borgund. Ay, sinasabi ko, parang ano na siya, complete tour. Kasi sobrang scenic lahat ng madadaanan. Kompletong-kompleto. May waterfalls, may river, may mga fjords or may mga mountains, may mga island. Sobrang ganda. Sulit na sulit. As in, busog na busog yung mata mo sa ano pa lang, sa bus ride pa lang. And sa pagkakaalam ko, parang kapag from Bergen, dumiretso ka naman ng Oslo, ganun din, scenic ride din via train. As in, sabi nila, it's one of the most scenic train rides you'll ever experience from Bergen to Oslo. Kaya recommended doon na mag-travel ka ng daylight o yung may liwanag. Kaya pala malalakas yung ano, naririnig ko yung alon ng tubig. May stream dito. Galing siguro to sa ano, waterfalls, ayan. Ayun, may waterfalls sa taas. Ganda. Bali, ang plans lang today, ayan, mag grocery, tapos pahinga lang ng konti sa cabin, and then visit na kami dun sa Stave Church. Kasi yun naman talaga yung ano dito yung parang tourist spot. Ano yun old church, wooden church na preserved talaga. Then after that, siguro balik na ulit kami ng cabin. I-appreciate lang yung coziness nung accommodation namin. Tapos kain, ganyan. Pwede rin namang lumabas, pero malapit lang. Ako gusto ko ng kape. May mini kitchen naman dun sa sa cabin. So pwede akong mag-init ng tubig o kung ano pa man. Ang cute na. Tapos sa harap niya may parang ganyan. Ang tawag dyan, trampoline. Gulo na yung buhok ko. Diretso daw, no? Parang dire-diretso lang naman kami. Di lang kita sa camera pero may waterfalls dyan. Oo, tapos may nagtitipak ng kahoy dito sa harap namin. Tatanong ako. Tanong lang ako ha, kailangan ko mag-English kasi. Nakapagtanong na kami dun kay kuya. In fairness, mabait. Iba yung mga Norwegian. So far sa mga na-encounter ko na lahi ng tao. Halimbawa, tatanong ka lang or kakausapin mo. Very smiley face. Tapos,
very plus points nga na na magaling sila mag-English kaya hindi ka mahihirapan na magtanong or makipag-communicate. Sabi niya daw, mga 1 kilometer na lang from here yung shop. Parang may pagka Borgund blah blah boutique. Tapos dito kami naglalakad sa kalsada. So feeling ko naman yung kalsada na to, yan, dedicated siya for residents, while itong mga nandyan, highway kung highway talaga or parang expressway. Ito yung POV ko. Yan. Tapos may bus stop, oh. Bus stop yun, oh. Baka dyan tayo sasakay. Tanungan natin. Tatanong ko din kay Kuya buka. Mamaya, tanong natin. Baka familiar siya. Hindi kasi namin alam kung saan yung bus terminal para pag alis namin bukas. Meron ditong bus stop pero hindi kami sure kung ano yung mga bus na dumadaan dito or yung mga route nila. Excuse me. Ang ganda. Yung ang layo na ng nalalakad namin pero hindi pa kami pinagpapawisan. Medyo nanginginig na rin yung kamay ko sa lamig. Hindi kasi kami prepared sa sa ganitong temperature or sa klima na to kasi nga spring na eh. And then nung nag-research din ako prior kami pumunta dito, parang nasa 10 degrees naman yun. Doon lang naglalaro 10, 12, 8. Pero ngayon nag-drop, kanina daw morning nag-drop ng -3. Tapos ngayon parang +1. Malamig talaga, especially kapag humahangin. Iba yung lamig or yung feeling sa katawan kapag may kasamang hangin. Parang nadodoble yung malamig na panahon. Ayun yung mga bus stops. Yan. Pero walang nagdadaan, no? As in, wala halos. Kasi siya parang probinsya talaga. Malayo. May ilang bahay naman din. So far, dito sa truck namin. Papunta dun sa shop. Siguro meron silang mini centrum or center. Borgund Center. Kapag naman ganito kalamig at ganito yung tanawin, okay lang naman maglakad ng 2 kilometers. Nagda-doubt sa akin yung kasama ko. Totoo daw ba? Actually, pwede naman. Nilalamig ka pa? Ay, doble. May heat tech. Pero ito, ang laking tulong nito. Yung scarf. Buti, last minute nagdala ako. Kasi nga, parang nakita ko dito 8. Tapos biglang nag-1. Pero kaya naman ng jacket and scarf lang. Sabi 200 meters daw, pero parang hindi pa namin makita kung nasaan yung shop na sinasabi. Meron doon kiosk, parang vending machine ng drinks or snacks. Pero walang tao. As in automated. Ay, may playground doon, no? Feeling ko doon. Yung mga batang may ingay. May batang nagbabike. Cute lang. So, meron silang isang area doon na merong WC or water closet, restroom, yan. May vending machine nga ng drinks or snacks. Tapos, gasoline station. So, kung sakaling may mga padaan dito, may mga services naman na pwede silang i-avail or available naman dito.
Dati ko pa kasi nakikita yung ano na yun yung Stave Church. Gusto ko talaga siyang mapuntahan. If I'm not mistaken, meron sa may isa sa Bergen. Pero siguro mga 1 hour away din from the city. Pero parang mas sikat itong at saka mas malaki yata itong Borgund Stave Church. Kaya ito na lang yung tinarget namin. Dito baka may shop. Parang school. Parang school, no? Stave. Wala, we're lost. Eto, meron pa dun. Ayun, may cafe, pub and cafe. Mukhang may shop nga doon. Bibili rin ako ng kape. Tapos, ang maganda dito, hindi mo kailangan ng cash. Kasi ang sabi sa amin nung cabin owner, parang, accessible naman ng ang via credit card, ganyan, mga Visa card, Mastercard. Eto, ang daming bata dito eh. So, ayoko nang tutukan ng camera. Kasi parang siyang daycare. Ganun. Parang school. We finally found itong shop. Ito na siya. Yan. Lakas lang ng hangin. Siguro naman yung mga basic food or kung ano man, baka available naman dito. So that's near Butiken, Borgund. Pasok lang kami. Yun, no? Yung mga pagkain. May mga fruits. Hanap lang ako ng bread siguro. Later na lang. Bye-bye. Chocolates. Not so sure. Baka next time na lang. Parang mas gusto ko tinapay. Sunog na yung mukha ko. This is our little cozy home for tonight. Ito yung view sa labas. Tapos, ito lang siya. Basic, pero ang cute. May sofa, may lamp, may small TV, tapos may parang lazy boy rocking chair. Tapos, may double deck doon. Cute wooden house. Cabin. As in cabin na cabin. Yun. Ang niya. Yun din ang tawag sa kanya. Liit lang. Tapos, yan. Parang merong hindi pala kita ilabas. May 10. Parang may 10 cabin houses. Tapos, CR. May mini kitchen where we can heat food or magluto. Bumili kasi kami kanina na ng mga pagkain kasi hindi na kami parang wala nang mabibilhan pa mamaya. Hanggang bukas na yung supply na binili namin. Tubig, dito na lang naman kami iinom. Kasi yung tap water dito, isa sa pinakamalinis sa buong mundo. Yan, bumili lang ako ng food. May cake, may chips, may carbonara. Halo-halo na. Bumili din ako ng instant coffee in case gusto kong mag-coffee mamaya. Parang ang sarap lang kasi magkape. Minom ng mainit na kape while nandito sa may veranda. Huwag lang sanang sumobra ang lamig. Nag-usapan namin, hindi kami nakapag-usap sa mo. Oo, ayun na, sabi niya sa akin. Pero, ang dami nangyari. Kakatapos lang namin kumain. Bali, nag-init lang kami ng carbonara. Tapos uminom ako ng kape.
May cake din kaming nabili dun sa shop. So, ito yung cabin house namin. It's pure wooden cabin house. So, this is going to be our haven for tonight. Surrounded by trees, by mountains, and then yun nga, may ibang snow-capped mountains dito. Sobrang charming nitong place. Ang naging challenge lang siguro talaga ay yung restaurant or yung paghanap ng makakainan. Kasi kapag wala kang sasakyan, from here, mga 2 kilometers or 2.5 kilometers, dun sa may parang centrum nila or dun sa center, dun ka makakabili ng supplies. Merong nag-iisang shop doon. And then may mga cafes, pero sarado na nung dumating kami. It was siguro 1 p.m. na nun. So, or 2 p.m. Maaga pa, pero sarado na. Ang sabi sa amin ni Kuya Andre, yung may-ari nito, kapag daw summer, fully booked. Pero sabi niya siguro daw mga 10 days pa. Sa ngayon kasi sobrang lamig. Wala halos turista. Dito, walang tourist na nag-occupy nitong mga cabin. I think kami lang. Pero may parang 10 cabins. Sobrang cute nung place. Elevated yung mga cabin. Ang cute ng mga colorful houses, colorful cabins. Aba, kung mapupuno din lahat yan, marami-rami ring turista. Sana may ganito ako sa Baliwag. Ganda. Kinailangan ko lang siguro talaga makapag-rest para sobrang ma-appreciate ko siya lalo. Papunta kami ngayon ng Stave Church. Yun yung preserved na church, wooden church. Yung kulay black. Sorry. Medyo siya, para sa iba parang creepy. Kasi syempre yung kulay black, tapos church. Tapos may mga, yung mga patulis, ganyan. Medyo kakaiba yung itsura niya. Hindi siya yung typical na simbahan. Ganda naman. Kanina, paglabas ko ng cabin namin, may nakausap ako na camper siya. May kasama siyang family. Naka-van lang. Doon sila nakapark sa halos sa tapat ng cabin namin. Naka-van, tapos nag-charge ng sasakyan or kung ano man. Hindi ko alam kung ano yung charge nila. Pero yun, mag-overnight din sila, pero hindi sa cabin. Doon lang sila sa van nila. May edad na din, pero mukhang mahilig mag-travel si kuya. Kasama yung family din. Siguro, asawa, tsaka isang anak. From here, sa accommodation namin, siguro mga 20 minutes going to Stave Church. So, madali lang siyang lakarin. Tapos, ayun, maganda yung panahon. Maliwanag yung araw, medyo cloudy, pero wala namang sign na uulan. Medyo malamig lang talaga, pero tolerable. Basta tama yung suot mo. Sinusundan kami ng mga manok. Ang cute. Dami nila. Oh, huwag mong tawagin. Susunod yung mga manok ko. Ang cute nila. Mga native chicken nila dito. Hello! Cute. Ang dami. Ang laki ng property ni Kuya Andre. Parang lahat nung nakapaligid sa kanya kanina, sa kanya daw yun. Tapos nung inabutan namin siya, parang nasa traktora. Tapos in-approach niya kami, sabi niya, anything I can help you? Ganyan. Tapos sinabi namin na magstay nga kami doon sa area na yon. And then, only to find out na siya pala yung may-ari. Ang laki, marami siyang properties. May mga tupa, para kanya din yun pati yung mga chicken kanina. May sakahan din siya doon, bukod sa mga pinaparentahan na cabin. Sana all ganun. Parang 15 years na yata siyang nakatira dito, sabi niya.
Ito yung kalsada na nilalakaran namin ngayon. Papunta dun sa church. Safe naman kasi may walkway. Itong may linya na white sa gilid. Tapos yun, dire-diretso lang. Ang sabi sa amin ng driver kanina, kapag ganitong season, kapag pa-summer na, hindi na talaga sila dumadaan dito. Iba na yung ruta nila. Pero siguro dahil turista kami, parang naging very considerate siya. Dinaan niya kami malapit dito sa accommodation namin. Pero yun, sabi niya hindi daw talaga ito yung ruta niya. Pero weird lang din kasi nung nag-book kami ng bus online, dito yung tinuro. Pero anyway, at least nakarating kami ng safe. Tapos tinanong na din namin si Kuya Andre kung saan yung terminal or yung bus stop. Binigay niya sa amin kung yung direction kung saan. Kaya bukas medyo hindi na kami kabado kung saan kami sasakay ng bus. Kasi alam din niya yung bus line, pati yung bus stop. Sabi niya puntahan lang daw namin. Pero baka mas agahan namin syempre para meron pa kaming oras in case maligaw or may unexpected na mangyari. Ayan, dire-diretso lang kami dyan. Ganda talaga ng mountain, no? Kapag may yelo. May bukal dito sa dinaanan namin. Sabi sa amin ni Kuya Andre, yung owner ng property, pwede daw uminom dyan. Pero syempre hindi naman namin itatry na. Mahirap na. Pero naniniwala naman ako kasi yung tap water nga din nila, sobrang linis. Kahit sahurin mo ng baso yung tubig sa may gripo sa CR, pwedeng inumin. Naririnig ba yung ragasan ng tubig sa river? Ito, tabi lang namin yung river. Hindi lang kita sa camera. Uy, 1 kilometer. Burgund State Church. 1 kilometer na lang. Burgund State Church. Wow. May mga bahayan din dito, pero kakaunti lang. Along the river. Ang ganda. Ang fresh ng pakiramdam. Puro green yung bato, tapos meron pang river na ang fresh, ang linaw. Hindi lang siguro halata sa camera, pero kita yung ilalim, yung mga bato yung mga bato sa ilalim ng river. Wow. And then may mga pine trees or evergreen ba tawag dito. Ang peaceful. Para talagang paradise. Tapos kaunti lang yung dumadaan. Wala akong masabi kundi maganda. Though hindi siya mabigyan masyado ng justice ng camera kasi syempre maliit lang din. So iba siya sa personal. Green na green. Tapos yung mga damo, parang pantay-pantay. Pero parang wala namang nagme-maintain. Parang gano'n na sila tumutubo naturally. Mo, sarap mag-picnic dyan. Yung maglalatag ka lang ng banig or ng tela. Siguro pag mas mainit kapag summer, pag ganito malamig talaga eh. Kahit spring pa siya, malamig pa rin sa pakiramdam. 2 degree sa pagkaka-check ko. Kaya ayun, mas okay pa rin na magstay sa bahay most of the time, sa loob ng bahay para warm. Ang nice nitong na to, red and yellow cabins.
Then may flag sa likod. So hindi ko alam kung residential houses siya or government owned siya. Ay, may nakasulat. Hindi ko mabasa. Hindi ko ma-pronounce. Parang ganda. Ang cute ng mga tupa. Nakatingin sila kanina. I'm finally at the Stave Church, Burgund. Ganda niya, oh. Very unique talaga. Tapos yung mga tuktok niya na yan, yung mga patules, mga dragons yon. Tapos yung bubong, yung texture ng bubong or yung pattern nung roof para siyang mga scale ng dragon, parang kaliskis ng dragon. Tapos kulay black siya kasi parang protection yata yun na ipinapahid. Parang kung hindi ako nagkakamali, parang charcoal na dinurog or powderized charcoal, tas hinalo sa extract ng puno. Tapos, ayun, parang yun yung ginawa nilang pang protection dun sa wood. Kinote nila yung wood para mas matibay. Ang ganda. The cemetery din pala siya, yung ground niya. So, wala naman masyadong tao. This feels like a staycation and ito yung last coffee ko for the day, for the night. 10 p.m. na, pero parang ang sarap lang uminom ng kape. Tapos malamig. Actually, ang ang temperature, 1 degree feels like -3 pag umahangin. Sunset na, 10 p.m. pa lang ang sunset. So kita nyo naman, ayun, medyo golden na yung tip nung mountain. Sarap. After this, matutulog na rin ako. Sinilip ko lang yung sunset, kung ano effect niya sa mountain. And so far, hindi naman ako na-disappoint. Good night. Bye-bye, Burgund. It was a nice and charming stay. We're off to our next city dito sa Norway, which is Oslo. So we'll be taking a bus papunta ng Oslo and siguro mga 3 hours din or more than 3 hours. I-surrender lang namin yung susi nung cabin. Tapos punta na kami ng bus stop or bus terminal, bus station. So this is the reception area. The cabin. Wala. Baka nandun siya sa bahay. Tawagan natin. So, wala dito si Kuya Andre, yung may-ari ng property. Wala yung owner tapos tinry din naming tawagan, pero hindi nasagot. Pero dun sa may entrance ng reception, merong key box. So, iniwan na lang namin doon. Tapos, binidyohan namin para proof lang na iniwan na namin yung susi dun sa may box. And then, we're good to go. Ganda na naman ng panahon. So, pupunta kami dun sa side na yon. Nandun yung bus stop. Dun kami mag-wait ng bus namin papuntang Oslo. Hindi naman kami magtatagal din sa Oslo. Meron lang akong target museum dun na gusto kong makita yung isang... Well, magaganda na may mga paintings dun. Pero may isang painting dun na talagang known worldwide. So yun. We'll just take the bus going to Oslo, tapos doon na lang ulit ako mag-video sa city ng Oslo. Bye-bye. Bye-bye, Burgund. Waiting lang kami dito sa bus stop. Actually, yun yung tunnel. Ayun. Diyan lalabas yung yung mga bus papuntang Oslo. Chill lang din naman dito sa may bus stop, may river, okay lang maghintay. Yun lang, medyo malamig. Ang maganda din pala dun sa may accommodation, bukod sa mga cabin, meron ding parang campsite
na pwede kang magdala ng tent, or yung may mga sasakyan, pwedeng sa van lang matulog or sa kotse lang matulog. May specific rate, pero definitely mas mababa kumpara dun sa mga cabin. So yun, mas maganda kung may dalang sasakyan para tipid, tapos mas madaling puntahan compared sa kung public transport. Syempre, mas reliable lang pag may sarili kang sasakyan. Anytime, pwede kang pumunta, anytime, pwede ka ring umalis. Hindi na ako nagsuklay, Gulo-gulo naman lagi ng Ang lakas ng hangin dito. Siguro in a few minutes, darating na yung bus namin. Kita-kits, Oslo. Nag-stop over lang yung bus dito sa may isang city. Tapos, mga 30 minutes yun, no? So, pwede daw kaming kumain. So, we still have 20 minutes. Bumili lang ako ng sushi. Tapos, drinks. Tsaka, may strawberry din ako na binili. Tsaka, Pringles para mamaya sa biyahe. So, mabilisang kain lang to. Lamig sa labas. Mabilis ang kain lang. Tingin mo pag lumipat tayo dun sa kabilang table. Tira mo nga ma, pag lumipat dyan. Ganda ng background, no? Mahangin din. Nanginginig yung kamay ko. Mas okay dyan. Tusukin ko na lang. Ha?